bago po tayo dumako sa ating mga maiinit na issue at mga balita, ito po muna ang ating food for the soul and food for the spirit. May isang matandang lalaki sa isang bayan na takbuhan ng mga tao sa kanilang lugar. Kapag may problema o katanungan, siya ang laging kinukonsulta. Ngunit, kahit anong galing ng matandang lalaki na magbigay ng gabay at payo sa iba, ay siya namang hindi nito magawa sa kanyang tamad na anak. Isang araw, may naisip na paraan ang matanda kung paano niya tuturuan sa buhay ang kanyang anak. Binigyan niya ito ng isang malaking supot na may lamang 4 na klase ng damit. Isang panlamig, isang pangtaglagas, isang pangtagsibol, at isang pangtag-init. Naglagay din ito ng kaunting pagkain at ng isang mapa. Sinabi niya sa kanyang anak na may kayamanan na nakatago sa isang lugar na kailangan niyang hanapin, at kapag narating niya ito ay maaari na siyang mabuhay ng maginhawa at walang kahit na anong problema. Dali-daling umalis ang kanyang anak upang hanapin ang kayamanan, pero hindi ito naging madali. Ang araw ay naging linggo, ang linggo ay naging buwan, at ang buwan ay naging taon. Sa layo ng paglalakbay, maraming hirap na dinanas ang anak sa paghahanap ng kayamanan. Nandyang nalagay siya sa panganib, nahirapan at nasaktan. Nang matuntun niya ang kinaroroonan ng kayamanan, dali-dali siyang naghukay ng pagkalalim-lalim. Ngunit wala siyang kayamanang natagpuan. Huminto ang anak at nagdesisyong bumalik sa kanyang ama. Inis na inis ito dahil pakiramdam niya ay naloko siya. Mabilis siyang nakabalik sa kanilang tahanan dahil alam niya na ang gagawin sa lahat ng mga hirap na mararanasan niya sa daan pabalik. At habang binabagtas ang daan pauwi, ay may napagtanto ang anak. Pag-uwi niya sa kanilang tahanan, ay tinanong siya ng kanyang ama, "Nakita mo ba ang kayamanan?" Sumagot naman ang anak, "Wala namang kayamanan, pero marami akong naging karanasan at natutunan." Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong Monday morning? Tayo po mga kanyusik, madalas ay sobrang nakatutok tayo sa goal natin sa buhay. Dahil dito, hindi po natin napapansin na habang naglalakbay tayo papunta sa pangarap natin, ang dami palang magagandang bagay na hindi natin napapansin, hindi natin nakikita. Pero, malaki na pala ang naitutulong nito sa atin. Minsan, akala natin burden o pahirap sa atin yung mga bagay na nararanasan natin. Pero may purpose pala kung bakit natin ito na-i-experience, kung bakit ito dumadating sa ating buhay. May mga aral tayong natututunan at may mga karanasang nakakatulong para tayo po ay mas mahubog pa o tayo ay mas lalo pang lumakas. Minsan masyado nating minamadali na makarating sa dulo. Kaya nababaliwala natin yung proseso na mas mahalaga pa minsan kaysa po sa mismong finish line. Kaya lagi po nating tatandaan mga kanyusik, anumang hirap ang pinagdaraanan natin ngayon, kasama yan sa daan papunta sa tagumpay. Trust the process. Ang bawat pagsubok,
Bawat pagod, bawat pagkadapa, lahat yan ay paraan para palakasin tayo at ihanda tayo sa mas malaking biyaya at mas malalaking hamon na darating kapag nasa kamay natin ang pangarap natin. Kasi syempre mga kanyusik, no? Kapag hindi tayo ready doon sa malaking blessing na ibibigay sa atin ng Panginoon, yung blessing na yun hindi natin mapuprotektahan. At baka sa isang iglap, dahil sa kababayaan natin, dahil sa hindi tayo ganun ka-ready or kahanda, o kaya hindi tayo ganun kalakas, mawawala lang din sa atin sa isang iglap yung biyaya na matagal na nating inaasam-asam. Sabi nga po sa James chapter 1 verse 2 to 4, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its works so that you may be mature and complete, not lacking anything." Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Lunes.